Inireklamo ng plunder sa ombudsman sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati ang kanyang ama at kapatid ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kaugnay po yan sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa kumpanya ng mga go. Ang tugon ng senador sa pagtutok ni Salima Refran. Kahong-kahong dokumento ang bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman para yan sa reklamong plunder laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati laban sa ama at kapatid ng senador. Kaugnay ito sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa CLTG Builders at Alfrego Builders ng mga go. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Alegasyon ni Trillanes, nasa 200 proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go mula na maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong mga road widening, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto. Pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-benepisyo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, 1st degree ito, tatay ito at kapatid. Git ni Trillanes, undercapitalized o kulang sa pampuhunan ng CLTG at Alfrego Builders, kaya nakipag-joint venture o nakisosyo sa mga kontratisang may AAA licenses tulad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga Go at ng mga Diskaya. Pinabulaanan ni Senador Go ang mga alegasyon. Lahat naman tayo may negosyo, yung mga pamilya natin. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Nakialam ba ako? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at handa ring kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Meron naman pong COA na pwede naman pong tumingin kung meron bang pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Ang reklamong ito, una nang naihain noon sa Department of Justice, pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ng Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento. Panahong Justice Secretary pa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Itong kasong ito ay pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to nung panahon na yon. 1 taon na yun eh. Dadaan niya sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, maaaring makatulong ang reklamong ito sa investigasyon nila ng DPWH sa CLTG at sa mga Diskaya. Binibigyan kami niyan ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami dyan, pero kung nandyan na ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali namin mahahanap yan sa DPWH. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.